and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a price.
stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems
you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. Amen. Morning po sa ating lahat. At gising-gising na po, mga kasama. At gisingin na rin natin yung ating miyembro ng ating pamilya. At habang yung iba ay nagpiprepare, ay napakaganda na makinig po tayo ng salita po ng Diyos. At nais ko lang bumati sa mga early birds po natin. At bago ang lahat ay binabati ko si Ma'am Tin. Happy birthday, Ma'am Tin. Okay, so dito sa aking monitor ay dito na sila Ma'am Joyce. Good morning, magandang umaga po sa lahat, sabi niya. Si Sir Juni Narcisa, way from Australia, na imbang agsapa kakabsat. And then si Ma'am Heidi Claudio Sanet, good morning po to all. Si Ma'am Myra Salarson, good morning po. Si Richelle Geralde, good morning. Good morning din po. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Bataan Rose, Macorel is good morning po sa iyo. Good morning po sa lahat. And then sa mga magjo-join pa, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, so wala pa sa village at tuloy-tuloy na po tayo sa ating talakayan patungkol. So hindi pa binabago ng ating mahal na pastor yung ating lesson. It's all about soul winning, discipleship, and then yung planning. Napakaganda kasi na may plano eh. Lahat naman ay ginagawa ng plano. Dahil pag walang plano talaga, walang goal, ay kadalasan yan ay hindi nagiging successful yung ating ginagawa. Lalong-lalo na yan ay gawain para sa Panginoon. So yun po yung nagiging resulta. Kaya napaganda na magkaroon tayo ng yun bang totoong paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil pag walang katotohanan yan o kaya wala bang yung bang hindi mo ibinibigay talaga yung the best mo, ay para ka lang nagtatrabaho sa labas, ay talagang sabi nga ng ating pastor ay tsamba-tsamba. Walang katiyakan, walang kasiguraduhan. Binigyan tayo ng Panginoon ng kasiguraduhan lalong-lalo na sa ating kaligtasan. Pero tayo naman ay yung ginagawa natin para sa Kanya ay walang kasiguraduhan.
Kaya napakaganda na ito ay magbigay sa atin ng motivation, lalong-lalo na itong devotion natin na ito. Kaya nga tinawag na family devotion para i-involve natin lahat yung ating miyembro ng pamilya na hindi nag-i-involve. At napakaganda na tayo po ay sama-sama. Hindi lang si nanay, hindi lang si tatay, o hindi lang yung anak ang nag-i-involve, kundi lahat ng miyembro ng pamilya. Di ba napakaganda na buong pamilya ay naglilingkod para sa Panginoon. Yun yung napakaganda. At in the absence ng ating mahal na pastor, at alam naman natin na hindi madali ang magbiyahe. Hindi madali ang magbiyahe, pero ako niniwala, andyan pa rin yung patuloy na paggagabay niya sa bawat isa sa atin. Sabi nga palagi, pag wala yung ating pastor, maraming maligalig. Pero hindi dapat ganon. At yun ay konektado sa ating pag-aaral sa umagang ito. Okay, at umpisan ka habang wala pa si Brother Domark, doon po sa village. At wala pa yung wala pang nagjo-join sa Google Meet. Okay, at let's open our Bible. Napakaganda na early in the morning ay salita ng Diyos yung ating binabasa. Kaya walang patulog-tulog. Walang pabagal-bagal. Lalong-lalo pagdating sa gawain ng Panginoon ay dapat, sabi nga ng Biblia, let's redeem the time. Dahil ang bawat oras natin, bawat panahon natin ay mahalaga. Kung totoo tayong naglilingkod sa Panginoon ay sabi nga ni Nanay Mercy, ay yung natitirang buhay ibibigay niya sa Panginoon. Hindi yung hindi kalahati. Yung kalahati para sa pangsarili. Pero napaganda na lahat yung buong buhay natin ay para sa Panginoon. So, ito yung pag-aaralan natin ngayon umaga. Okay, so let's open our Bible. Colossians chapter number 3. A very familiar passage mula sa aklat ng Colossians. Chapter number 3. At dito tayo mag-uumpisa sa ating talakayan dahil napakahalaga ito. Magbibigay sa atin ng motivation, lalong-lalo na sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay, verse 23, very familiar. Yung iba, memorize na to pero memorize natin, pero hindi naman natin nai-apply sa ating sarili. Ito yung nakakalungkot na bahagi sa ating buhay. Na marami tayong, sabi nga ng ating pastor, marami na tayong narinig, marami na tayong nabasa, nakita, nasaksihan, pero hindi pa rin tayo nagiging epektibo sa gawain ng Panginoon. So yan yung masaklap sa atin. Okay, so verse 23, sabi yan, and whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord and not unto men. Okay, so napakagandang talata yan. Napakagandang reminders sa bawat isa. Lalong-lalo na yung mga naglilingkod sa Panginoon ng pakitang tao lamang. Di ba? Dahil hindi po maganda yan. Dahil hindi rin tayo pwedeng makapaglingkod ng maayos pag hindi tayo totoo sa ating paglilingkod. Di ba? Hindi tayo magiging epektibo sa ating ginagawa. Sabi nga ng ating pastor, inihain na lahat yung ating gagawin, pero hindi pa rin tayo nagiging epektibo. Ibig sabihin, hindi pa rin natin ginagawa ng maayos yung ating tungkulin bilang isang anak ng Diyos, bilang isang lingkod ng Diyos. Kaya napakaganda na makita natin ito. At hindi natin gagawin yung soul winning. Hindi natin gagawin yung pagdi-disciple at pagpaplano o pagkukumit sa gawain ng Panginoon. Pag hindi natin isinasa puso yung ginagawa o yung naririnig po natin mula po sa ating mahal na pastor, sa mga mensahe na ating narinig sa araw-araw. Hindi rin natin gagawin yun. Sabi nga ni Apostol Pablo, just like a tinkling cymbal sa ating tenga. Naririnig lang natin pero wala naman tayong nailalagay sa ating puso't isipan. Kaya nga sabi ng ating pastor, what is the result? Where is the result? Where is your plan? Paano nyo gagawin? Paano natin gagawin yun? Saan natin gagawin?
Hmm? So, ang resulta, talagang wala. Wala naman talagang paghahanda, walang plano, at walang katotohanan sa ating puso't isipan. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo dito, ano man yung ginagawa natin, ay gawin natin ng buong puso. We are not men pleasers. Tandaan po natin, bilang isang lingkod ng Diyos ay hindi tayo dapat men pleasers. Hindi tayo gumagawa para maipakita natin sa tao na meron tayong ginagawa. Di ba? Napakanda na gumagawa tayo ng buong puso at kilala natin yung pinaglilingkuran natin at alam natin kung sino yung pinaglilingkuran natin. Dahil magkakaiba yun. Iba yung sumusunod ko lang at hindi mo alam yung pinaglilingkuran mo, hindi mo alam yung ginagawa mo. Sunod-sunuran, hindi po ganon. At napakaganda na makita natin yan sa talatang ito. Lahat po ng ginagawa natin ay dapat gawin po natin. Should be done with total commitment. Narinig na natin yung commitment, word na commitment. Ay palagi yan, ay tayo po ay tinuturuan na magkaroon ng commitment sa gawain ng Panginoon. Marami nga nag-commit pero wala namang application sa kanilang buhay. Okay, so hindi po maganda 'yan at hindi tama. Dahil hindi tayo kailanman, hindi tayo magiging successful. Hindi tayo magtatagumpay sa ating paglilingkod talaga sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo magiging epektibo sa ating ginagawa o sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga ng ating pastor, parang pakurot-kurot lang. Hindi po ganoon ang paglilingkod sa Panginoon. Magkaroon tayo ng total commitment and sincerity sa ating ginagawa. Tingnan nyo, pag wala ka talagang commitment sa gawain ng Panginoon, sabi nga, uma-attend ka lang, you are an attendee. Hindi ka totoong naglilingkod sa Panginoon, uma-attend ka lang. Sabi nga ng iba, nagpapacheck lang ng attendance. Walang commitment yun. Maganda naman, yung commitment mo ay perfect attendance. Pero pag yan ay ginagawa mo lang for show or para makita lang ng tao na ikaw ay pumupunta ng simbahan, ay hindi po yan totoo. Do it with commitment, total commitment, and with sincerity. Meron ba tayong sinceridad sa ating ginagawa? O wala? Nakakalungkot naman pag wala tayong sinseridad sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Saan tayo sincere sa ating ginagawa? Mas sincere tayo sa ating sarili? Sincere tayo sa ating trabaho? Sa ating boss? Kaysa Panginoon na lumikha sa atin, na nagbigay sa atin ng assurance na meron tayong buhay na wala hanggan sa langit. Dapat doon natin ibigay yung sinseridad natin. Dahil kung pag-aralan natin na maigi, kung isipin natin na maigi, di ba? Karapat dapat naman ng Diyos na i-honor natin. Purihin natin, paglingkuran natin. Dahil yan naman tala ang dapat. Not just to impress people. Kadalasan kasi mahilig ang tao. Lalong-lalo na tayong mga Pilipino, mahilig tayong magpa-impress. Yan yung tinatawag ni Paul na men pleasers. Hindi po ganun ang paglilingkod sa Panginoon. But we are working directly to the King of Kings, Lord of Lords, na siyang lumikha sa langit at lupa at maging sa atin bilang isang tao. Doon tayo maglilingkod ng totoo. At napakaganda na ito yung masumpungan po natin sa ating buhay. Habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, di ba? Napakaganda na ibigay natin yung the best natin. Ibigay natin yung total commitment and sincerity natin sa paglilingkod sa Kanya. Not just to impress people, but magsumpungan po natin na tayo po ay naglilingkod na totoo sa ating puso't isipan. Di ba? Napakaganda na totoo yung ginagawa mo para sa Panginoon. Na hindi plastic. Hindi yung napag-utusan ka lang. Kaya tayo ay
palagi ay hinahamon sa mensahe dahil ito yung dapat ito yung dapat gawin po natin, ito yung dapat sundin po natin dahil meron nga tayong Biblia na basihan po natin. Hindi naman basta nagpipreach yung ating pastor para i-impress yung kanyang sarili. But he is preaching to us yung Word of God, yung katotohanan mula sa salita ng Diyos. So yun po yung ibinibigay sa atin. Kaya bilang isang anak ng Diyos, bilang isang lingkod ng Diyos, ay kailangan gawin din natin yung duties and responsibilities natin bilang isang anak ng Diyos. Professionally, to honor and worship God. Di ba? Napakaganda na yun yung magiging motivation natin sa ating buhay. Hindi yung napipilitan lang tayo. Sabi nga, minsan ay pinipilit tayo pero mas magandang pinipilit tayo para tayo po ay matuto para sa gawain ng Panginoon. Bakit sa gawain sa labas ay yung iba hindi na dapat hindi na pinipilit? Kusang sumasama na tayo sa mga makamundong gawain. Pero bakit sa gawain ng Panginoon hindi tayo magkusa na gumawa para sa Kanya? Di ba? Kaya napakaganda na ibigay natin yung sinseridad natin, yung commitment natin para sa paglilingkod sa Panginoon. At napakaganda na gawin po natin with diligence. Mahirap naman na para kang sunod-sunuran lang na wala kang nauunawaan, di ba? Dahil kamangmangan yun. Kamangmangan pag wala kang natututunan sa mga naririnig po natin. So let's worship God, let's honor God with understanding. Ito yung napaganda. Naglilingkod tayo, pumupunta tayo sa simbahan, at nag-area tayo, nagso-soul winning tayo, dahil alam natin yung ginagawa natin na yan ay para sa Panginoon. Dahil ang susi niyan is to have integrity and diligence and a right attitude para sa paglilingkod sa Panginoon ay kailangan ma-recognize natin yung ultimate purpose. Dahil may plano dapat may plano. May purpose yung ating ginagawa. Bakit ka nagsusoul winning? Di ba? Dapat alam natin kung bakit tayo nagsusoul winning, bakit tayo nagdi-disciple, bakit tayo nagba-Bible study, bakit pa tayo nagdi-devotion. Alam niyo ba na pag naunawaan natin yan ay hindi tayo napipilitan. Hindi lang tayo nagpapacheck ng attendance, hindi lang tayo nagpapakitang tao, but ginagawa natin ng buong puso. Kaya nga sabi ni Paul, whatsoever you do, do it heartily. Gawin natin ng buong puso yung ginagawa natin para sa Panginoon. At ako niniwala, that is, yan po yung susi para magampanan natin ng maayos yung tungkulin natin, yung responsibilidad natin, duties and responsibilities natin para sa paggawain ng Panginoon. At wala nang ibang purpose yan, is to honor God, to worship God, na hindi ginagawa natin to please men. Okay, so 3 bagay lang yung gusto kong ihatid. Do it heartily. Yung pag-area natin, pag-disciple natin, pag-follow up natin, let's do it heartily. Let's perform our tasks with enthusiasm and diligence. Di ba? Maganda yung ginagawa mo na meron kang kasiyahan sa iyong puso. Na hindi napipilitan ka lang. Si pastor kasi, pinipilit ako. Pinapahiya ako kaya ginagawa ko to. Maling motibo mo. Kapatid, hindi po ganun ang paglilingkod sa Panginoon. Let's perform it with enthusiasm and diligence. Yung ginagawa natin para sa Panginoon. Ibigay natin yung the best natin, yung effort natin sa ating ginagawa. Dahil yan naman talaga dapat. Bakit yung para sa sarili natin, ibinibigay natin yung the best natin, di ba?
Bakit yung para sa Panginoon, hindi natin maibigay ng maayos? As to the Lord, sabi ng Biblia, ito po ay pinipahiwatig din ng talatang ito na kailangan gawin po natin. Yung serbisyo natin para sa Panginoon at yun bang ma-motivate tayo. Di ba? Pag meron kang ginagawa kasi, lalo na yan pag paulit-ulit, ay mamay-malayan mo ay madali na lang. Yung ginagawa natin ay para bang parang hindi na tayo nahihirapan sa ating ginagawa. Lalong-lalo na sa soul winning. Pag palagi mo yung ginagawa ay para ka na lang nakikipag-usap sa tao ng ordinary. Di ba? Pero di ba napakagandang motivation po natin. Lalo-lalo na pag sanay ka ng makipag-usap sa tao, sa maraming tao, sa mga matataas. Sabi nila, matataas na uri ng tao. Wala namang matataas na uri ng tao. Siguro, matataas ang posisyon, pero pare-parehas naman tayong tao. Pero napakaganda na isa tayong persona na kumikilala sa Panginoon po natin. Iyan yung napakagandang motivation po natin. Ginagawa natin yung tungkulin natin, responsibilidad natin para sa Panginoon. Not to please men. Pero ginagawa natin para tayo po ay totoong makapaglingkod sa Panginoon. Ma-motivate tayo at hindi tayo tumitingin sa mga ideas na pangtao, kundi ito yung itinuturo ng Diyos para sa atin na gagawin po natin. Honor and worship God and not unto men. Do it heartily as to the Lord and not unto men. Hindi tayo naglilingkod. Hindi tayo gumagawa para ma-please kung sino-sinong tao yan. Pero ginagawa natin para tayo po ay magkaroon ng totoong paglilingkod para sa ating Panginoon. At ako'y niniwala na pag yan ang nasa puso natin, nasa isip natin, ay hindi ba yung dahil ang mangyayari kasi yan, pag yan ay ang ginagawa lang natin para ma-please ang tao, ay walang katiyakan yan. Dahil kang sinumpong tayo bilang isang tao, ay hindi natin gagawin. Di ba? Hindi natin gagawin ng maayos yung ating ginagawa. Pero pag ang motivation natin ay para sa Panginoon, ay gagawin na natin ng buong puso. So, we do not work for men or simply having an earthly goals. Hindi lang yung panglupa yung ginagawa natin, kundi ginagawa natin dahil meron tayong totoong Diyos to glorify our Heavenly Father na nandoon po sa langit. Okay, so I hope na yan ay makatulong, ma-motivate tayo sa ating ginagawa para sa Panginoon. And dahil, sabi nga ng ating pastor, ano ba yung plano mo? Ano yung plano mo para sa sarili mo? Kung ikaw ay may asawa at anak, anong plano mo sa pamilya mo? At ikaw naman ay isa kang anak ng Diyos, ano ang plano mo naman para sa gawain ng Diyos? So, yun po yung mga tanong na kailangan po nating tanungin din sa ating sarili. Okay, so much for me at I hope na makatulong yan, ma-motivate tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. And whatsoever we do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Sir Domark, it's your turn. Good morning po dyan sa village. Mga fathers, mga mothers na nandyan, ay magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Motivation. Good morning, Sir Edgar. Ayan, at sa kasama natin dyan sa Google Meet. At nandito po kami ngayon sa tahanan po nila Sir Jerry. Ayan, kasama po namin dito ang taga rito po. Ayan. At ngayon, wala na po akong sasabihin kasi yung text ko na gagamitin ay text din po ni Sir Edgar.
Kaya, ayan. Ayan, so nagkatugma yung aming text. Yun. Pero, yun, nasabi naman niya yung punto at yun din yung punto ko sana. Point number 1, do it heartily. At gusto ko lang, may dadagdag lang po ako doon. At as per instruction sa ating mahal na pastor, yung anong plano natin. Ayan, ano yung plano natin sa area at sa pamilya po natin. At basahin ko lang po ulit yung binasa ni Sir Edgar. Kaya talagang nung binuklat niya yung Bible Book of Colossians, sabi ko magkapareha kami ngayon. Ayun nga, Colossians chapter 3 verse 23. Ayan, so talagang may purpose siguro ang Panginoon. Ayan, verse 23, basahin po natin ulit. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Ayan, ang dadagdag ko lang po dito ay tandaan po natin ang nagsulat po ng Book of Colossians ay si Apostle Paul. Ayan. Habang ito po ay sinusulat ni Apostle Paul ay hindi po basta nakaupo lang siya na sinusulat ito. Sinulat po ito ni Apostle Paul habang siya ay nasa kulungan. No, tandaan po natin. Sa panahon na ito ay sinulat niya ito nung siya ay nakulong. 'Di ba? Nasa kulungan. So kung aralin po natin kung anong klaseng kulungan ay hindi pong kulungan na katulad ngayon, kundi kulungan na noon ay talagang nakatayo ka lang, 'di ba? Kung aralin natin yung history patungkol diyan. At hindi po madali. At ang sinabi ni Apostle Paul dito, mismo sa kanyang sarili, nasa kulungan siya at ini-encourage niya yung mga anak ng Diyos. No? Sulat niya ito sa Church of Colossae. At doon niya sinasabi sa mga anak ng Diyos na sabi niya, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Diba? Parang sinasabi ni Apostle Paul na ang mensahe na ito ay para sa mga anak ng Diyos ay kung ano mang ginagawa ninyo, gawin ninyo ng buong puso para sa Panginoon. No? Kaya katulad din natin mga kapatid, meron tayong simbahan na kung saan tayo nilagay ng Panginoon ay magkaiba man tayo ng lingwahe, magkaiba tayo ng pamilya, iba't ibang pamilya tayong pinanggalingan, pero iisa lang ating pinapakinggan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Tayo ay dinagdag sa simbahan ng Panginoon, dapat sumunod tayo kung ano yung sinasabi ng ating man of God. Laging inuulit ng ating mahal na pastor, 'di ba? Saan ang galing ang pastor sa Biblia? Galing sa puso ng Diyos. Kaya ganun na lang mag-encourage ang ating man of God sa atin na gumawa tayo ng plano. 'Di ba? Kasi ang Biblia, ito plano ng Diyos sa buhay natin. Dati wala naman tayong ka-Bible. Ibig sabihin, kung wala tayong Bible, wala tayong ka-plano-plano. Meron tayong plano, pero pansarili lang natin. 'Di ba? Maabot natin yung gusto nating abutin, makapagtrabaho, makapagkumita ng pera, at maabot natin yung gustong mabili natin yung gusto nating mabili. At yun ang tao, no? Plano ng tao. Maabot nila yung pinakamataas na position. Pero sa harapan ng Diyos ay kamangmangan po ito. Kaya ganun na lamang ang encouragement ni Apostle Paul na bawat ginagawa ninyo ay dapat isa puso ninyo, no? Sa Panginoon at hindi sa tao. Kaya bawat ginagawa natin, hindi tayo minsan kasi pag may ginagawa tayo, compliance lang . Gagawin lang natin pag nandyan yung halimbawa, pag nandyan si pastor, gagawa tayo ng talagang masipag tayo . Di ba? Pinamaliksi tayong kumilos. Pag wala ng ating pastor, yun na, tulog-tulog na, kuya-kuya-kuy na. Kaya ganun din. O sa devotion natin, wala ng ating mahal na pastor. Galing sa biyahe, hindi naman madali magbiyahe. Sabi nga ni Sir Edgar kanina. So, ipakita natin na talagang yung mga naririnig natin, dami na nating narinig sa mensahe. Ito, plano lang pinag-usapan natin. Pero makita natin ang kahalagahan ng instruction
At sabi nga, naalala ko sinasabi ni Sir Ariel, yung wisdom, no? Yung wisdom na mula sa Panginoon na binigay sa pastor at napunta sa atin. Diba? So, mahalaga po yun. At gusto ko lang i-emphasize yung book of Colossians ay ang pinakaibig sabihin po nito ay encourage believers to perform their tasks and duties with enthusiasm and dedication and sincerity. Diba? As if they were serving the Lord directly rather than seeking human approval or reward. Diba? So, tama yung sinabi ni Sir Edgar kanina na dapat maging masigasig sa ginagawa. Diba? Pag may ginagawa ka, nandun yung sigasig mo, nandun yung dedication mo, at yung sincerity mo, yung katapatan mo. Diba? Pag may tinanggap kang instruction o wisdom, dapat sikapin mo. At dapat matapat ka sa nagbibigay sa'yo ng instruction. Ibig sabihin, susundin mo yung sinasabi. Diba? Gawin mo yung instruction, yung duty mo, gawin mo. I-perform mo ng maayos yung task mo. Diba? Lahat tayo meron tayong task meron tayong responsibility. Diba? Meron tayong responsibilidad, bawat isa bilang isang anak ng Diyos. Anong responsibilidad natin? To win souls. Diba? Mag-disciple. Yung topic natin nung nakaraan. Kaya lahat yon ay gagawa natin ng plano. No? Lahat yon doon tayo magsisimula na gagawa ng plano. Kaya pag may binigay sa atin na instruction, gawin natin ng maayos. No? Gawin natin ng maayos yung duty natin, yung mga task natin na gagawin natin. Especially pag may ginawa tayo sa pansarili natin, binibigay natin yung the best. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, bakit hindi the best ang ibinibigay natin? Diba? Bakit yung plano natin sa pansarili natin, maganda yung plano. Pero yung plano ng Diyos, walang maayos, hindi organized. Gusto natin, pag may oras tayo, saka natin gagawin. Pero sa pansarili natin, ay the best ibinibigay natin. Pero sa Panginoon, parang ang nangyari nga parang second priority lang yung Diyos sa buhay natin, which is yun ang mali. Ang dapat makita natin na yun ang makita natin na pangunahin sa buhay natin, mga kapatid. Kaya ang purpose ng book na ito is to emphasize wholeheartedness. No, buong puso, encourage believers to be wholehearted and sincere in their work and service, giving their best effort. No? Kaya kung may plano ka, ibigay mo yung pinaka the best. Diba? Kaya minsan gumagawa ka ng plano pero di mo naman ina-apply, di mo naman ginagawa, wala kang effort na ginawa doon. Nag-effort ka nga, nagsulat. Pero sa paggawa, sa action na, sa practical na, di mo naman nagagawa. 'Di ba? Magaling lang tayo magsulat kahit ilang plano ang susulat mo, ito yung gagawin ko. Pero pag hindi mo yan ginawa sa sarili mo, wala ring kwenta. 'Di ba? Sayang lang yung effort mo na nagsulat-sulat ka pa. 'Di ba? Ba't ka pa nagsulat, di mo naman ginagawa? 'Di ba? Yan ang laging sinasabi ni pastor na, anong plano? Laging tanong, anong plano mo? Sa pamilya mo, anong plano mo? 'Di ba? Sabi natin, ito yung plano namin. Pero pag wala namang ginagawa, useless pa rin. 'Di ba? Hindi pa rin lumalago. Hindi pa rin lumalago ang anak ng Diyos. Bakit? Wala hanggang sulat lang tayo 'Di ba? Hindi talaga natin wholehearted na ginagawa yung ginagawa natin plano. Ang encouragement ni Paul dito is, whatsoever you do it heartily as to the Lord, not unto men. No? Wag mong gawin ang ginagawa mo sa Panginoon sa tao, gawin mo 'yan sa Panginoon. Na nagtotoo sa puso mo. Kaya tingnan niyo po yung verse number 1. Yung anong sinabi ni Apostle Paul, Colossians chapter 1 verse 10.
that ye might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work. No? Anong sabi niya? Maging fruitful ka sa lahat ng iyong ginagawa. 'Di ba? Ang tanong natin sa sarili, yung ginagawa ba natin sa Panginoon ay nagbubunga po ba? 'Di ba? Ang sabi ni Paul, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Kaya tama lang yung sinasabi ni Pastor. Pag meron kang ministry, ikaw ay meron kang souls won, meron kang higit sa lahat, meron kang bisita, na-baptize, meron kang disciple, at pamilya mo, sama-sama, lahat, lumalago sa gawain. Ano sabi ni Apostle Paul? Increasing in the knowledge of God. So anong klaseng pamilya yan? Lumalago. No? Bakit? Nadadagdagan ang salita ng Diyos. No? Umaapaw ang salita ng Diyos sa ating pamilya. Pero pag hindi natin sineryoso, mga kapatid, yung gagawin natin, yung task natin, paano natin magagawa? Paano tayo makasunod sa Panginoon? 'Di ba? Kung hindi tayo makasunod sa Panginoon, hindi tayo magbubunga. Kung hindi tayo magbubunga, hindi rin lumalago ang salita ng Diyos sa buhay natin. Yun po yun, mga kapatid. Yun po yung pinaka-point doon. No? Pag hindi tayo lumalago, hindi ka sumusunod sa instruction, may plano ka, hindi mo nagagawa yung plano mo, ibig sabihin, hindi ka lumalago. Diba? Pero ang sabi ng Biblia, lalago ka kung ikaw ay merong kaayusan, merong plano na ginagawa mo ito heartedly. Sabi nga ni Apostle Paul, di ba? Whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Di ba? Kaya in-emphasize niya talaga yung heartedly. Di ba? Heartily. Di ba? Buong puso. Pag sinabi mong heartily, ayan, binanggit ni Sir Edgar po kanina, yung heartily. The word heartily, it means from the heart. No? From the heart. With all the heart. With sincerity. Buong katapatan na ginagawa mo yung yung instruction, yung wisdom na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya ang gagawin po natin, mga kapatid, do it. Tama na yung punto ni Sir Edgar kanina, do it heartily. Di ba? Pag sinabi mong do it, gawin mo talaga. Working, labor, yan, ginagawa mo. Sa pagtatrabaho, hindi madali magtrabaho. Mahirap din. Di ba? Lahat naman mga tatay dito may trabaho. Si Sir Buddy, si Sir Rolly, Sir Jerry, lahat sila may mga trabaho. Sabi nga ni Sir Jerry kanina, nakauwi siya kagabi, 1:00 na. Tapos ngayon, ginising ngayong umaga para sa devotion. Ilang oras lang yung tulog. Di ba? So, nandun yung labor, nandun yung sakripisyo nila. Bakit? Yun ang trabaho nila eh. Di ba? Pero, tingnan natin kapatid, kumusta naman ang ating ginagawa sa Panginoon? Di ba? Hindi mo pwedeng ipagpaliban yung gawain ng Panginoon. Kasi, kung babalikan natin ang verse ng Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God. Di ba? Unahin natin ang Panginoon lagi, mga kapatid. Kaya, ang paggawa ng plano, ayun, ating mga pastor. Yung paggawa ng plano ay magsisimula sa ating sarili. Di ba po, mga kapatid? Magsisimula yan sa sarili natin, sa pamilya po natin. Anong unang-una para lumago? Ito na yon. Unang-una, para tayo ay lumago at magawa natin yung plano ng Diyos heartedly, na unang-una, prayer. Di ba? Prayer. Panalangin, mga kapatid. May plano ka, pero di mo naman pinagpipray sa Panginoon. Useless yan, mga kapatid. Di ba? Useless yan. May sinulat ka na goal, hindi mo pinagpipray. Useless pa rin yan. Di ba? Kasi ang prayer ay napakahalaga, mga kapatid. Di ba? Pangalawa, reading your Bible. Binabasa mo ba ang Bible mo, mga kapatid? Matagal na tayong Kristiyano, pero hindi pa natin nababasa ang Bible. Nabubuklat lang Bible natin pag tayo'y pupunta sa simbahan. Pagdating sa bahay, ayun, naka-stuck lang doon. Di ba?
kukunin mo lang pag may pupunta ng simbahan. So nakakalungkot, 'di ba? Sa ganung pamaraan lamang, sa prayer, sa pagbabasa ng Bible, kung hindi mo nagagawa yan, hindi ka lalago. 'Di ba? Narinig mo ang paggawa ng plano, ayusin, gumawa ng plano. Lagi natin narinig kay pastor, kung hindi ka nagpi-pray. Sabi ko nga, pag si pastor nagpi-preach sa pulpit, pinagpi-pray mo ba yung preaching ni pastor? 'Di ba? Bago ka makinig ng salita ng Diyos, nagpi-pray ka ba? Yung sa mensahe. Kasi pag hindi ka nagpi-pray, anong gagawin ng tao? Ayun, murmur lang ng murmur. Bakit? Ang salita ng Diyos, masakit eh. Diba? Pero masarap, masaktan pag nasa katotohanan. Diba? Bakit? Inaayos ka eh. Inaayos tayo po eh. Diba? Kaya yun ang palaguin natin mga kapatid. Sabi nga ni Pastor, una sa sarili mo, sa sarili ka muna lalago. Sa pamilya mo. Diba? Lumalago ba ang pamilya natin prayerfully? Lumalago ba tayo reading our Bible every day? At pag yan, na-master mo yung dalawa, sinisigurado ko po 100% pag na-master mo yung prayer every day, pagbabasa ng Bible, ang kasunod yan, madali na lang. Di ba? Madali na lang sa'yo mag-soul winning, madali na lang sa'yo mag-invite ng bisita, madali na lang sa'yo mag-disciple. Anong susi? Kung totoo yan sa puso mo. Di ba? Binasa mo lang, hindi naman totoo sa puso mo. Di ba? Useless pa rin yun, mga kapatid. Kaya ganun na lang ang encouragement ni Apostol Paul. Iniisip ko nga habang nasa kulungan, ganun ang encouragement niya sa mga anak ng Diyos doon sa simbahan na yun. Na magpatuloy kayo sa gawain ng Panginoon. Ano mang ginagawa ninyo, do it heartily as to the Lord, and not unto man. Kaya, wag nating titingnan yung tao. No, wag tayong mahiya sa ginagawa natin sa Panginoon. Kasi hindi tayo naglilingkod sa tao eh. Naglilingkod tayo sa Diyos. Di ba? Ang plano ko, sabihin mo, ang plano ko, this coming Sunday, makapagdala ako ng 10 bisita, 5 bisita. Sisikapin ko yun, gagawin ko talaga yun. Plano ko talaga ngayong linggo ay makapagdala ako ng bisita. O pag ginawa mo yun, planado mo yun, pinag-pray mo sa Panginoon, at tiyak, may ibibigay sa iyo ang Panginoon. Hindi mo man mabot yung 5, at least may nakasamang 2, 3. Di ba? Ganun po yan mga kapatid eh. Hindi agad-agad. Proseso yan. No, proseso yan mga kapatid. Ang paglago natin, una-una, lalago tayo sa prayer. Pangalawa, pagbabasa ng Biblia, ng salita ng Diyos. Kasi doon pa lang, kung hindi tayo lumalago sa dalawa na yon, kahit anong gawin mo, walang kwenta yan mga kapatid. Diba? Hindi, sayang lang yung effort na ginagawa mo. Kaya, ang paggawa ng plano ay gawin natin sa sarili natin pinakamataas na standard. Bigyan natin ang sarili natin ng pinakamataas na standard. Sabi nga ni Pastor noon, ilagay mo ang sarili mo sa pinakamataas na standard. Diba? Ibig sabihin, maayos. No? Ilagay mo ang sarili mo sa kaayusan. Ayusin mo sarili mo, plano, ito yung plano ko sa araw na ito. O magtatrabaho ako. Or anong trabaho? Sa hapon, wala kang trabaho. Sa umaga, meron kang trabaho. Sa hapon, lalabas ako, mag-i-area ako. Yeah, plano. Bible study ako. At pupuntahan ko yung mga expected ko na bisita. O, ganun din. O, especially sa area ko po. Ganun ang ginagawa. Ngayon, anong plano ko ngayong araw na ito? O, Sabado is visitation day. O, mamaya, nakaset na yung oras. Pagdating namin sa area, good news class. From 9 to 10, good news class po yan. 10 to 11, 9 to 10, sa isang area na good news class namin. At 10 to 11, doon sa kabila naman. So, nakasit good news class po yun. At mamaya, magla-lunch, break lunch, then sa hapon, ipa-follow up na namin yung mga expected sa bawat area. At susunduin yung mga disciples na sasama mamaya hapon. Kasi mamaya ay discipleship service po natin, huwag po natin kalimutan. Dalhin po natin yung ating mga disciple. Kaya yun po ang planado. Ibig sabihin, may gagawin ka talaga na plano.
No? May gagawin ka talaga para sa Panginoon. Pero, halimbawa, yung plano ko na sinabi ko na yun ang gagawin ko, pag hindi ko gagawin yun, useless din yun. Pag hindi ko pinagpipray yun, walang kwenta po yun. Kaya mga kapatid, mahalaga po na sundin natin ang sinasabi ng Biblia. Kaya ating mahal na pastor, walang ibang ganun ka malakas mag-preach ang ating pastor, kasigasig magbigay ng mensahe sa atin kasi nga nasa Biblia. Mahirap magsalita na wala sa Bible. Kung sarili mo lang, wala. Pero pag nasa Biblia mga kapatid, yun ang kailangan nating sundin. So, yan Sir Edgar, I hope may natutunan po tayo sa umagang ito. Sir, salamat po. Amen. Thank you po, Sir Domark. At salamat din sa mga taga-village na umattend dyan. At naway magsilbing gabay po natin yung ating devotion sa every Saturday, our family devotion, para tayo po ay lalong ma-motivate, tayo po ay lalong maging masigasig sa ating ginagawa. Walang exempted dito. Maging kami na nagsasalita, talagang hindi lang kami, sabi nga ng ating pastor, hindi lang salita ka lang ng salita, wala ka namang ginagawa. O ang dami mo nang sinasabi pero wala namang magandang resulta na nangyayari. Hindi po ganon. Para tayo po ay ma-motivate, lalo nating pagbutihin pa yung ating gagawin. At sabi nga ng Biblia ay gawin natin ng buong puso. Dahil napakalaga po na gawin po natin. Meron nga ako rito na plano. Ito po ay dated June pa. So anong buwan na ngayon? November na. Magki-Christmas na. Ilang buwan ang nakaraan. Pero ito pa rin yung ating pinag-uusapan. Yung pagpaplano. Okay, napakaganda na ito po bago man lang magtapos ng taon, ay meron tayong naisa puso na gagawin po natin yung ginagawa natin para sa Panginoon heartily, buong puso, na hindi lang para ma-please natin ang tao. Let's do it systematically, objectively, tigit sa lahat, gawin po natin decently and in order. Nasa Biblia yan. Dapat gawin natin. May programa tayo, planuhin natin ng maigi. I-focus natin ng maigi sa yung ating ginagawa. Lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon, di ba? Pag na-practice natin yan, ako'y naniwala, sa bawat anggulo ng buhay natin, sa ginagawa natin, ay hindi tayo gumagawa na bara-bara. Dahil maraming taong ganyan. Paghuhugas, mga simpleng bagay, pagluluto, pagtatrabaho ay bara-bara. Na ibig sabihin, hindi niya ginagawa ng maayos. At higit sa lahat, hindi niya inaalam ng maayos. Napaganda na kahit maliit na trabaho yan o kaya simpleng trabaho ginagawa natin na maayos, di ba napaganda? That is decently and in order. Magkaroon tayo ng hard work palagi. Dahil pag walang hard work yan, ay hindi mo ma-enjoy yung, dahil may reward na binanggit dito Kung babasahin niyo yung karugtong na talata yan, sabi yan in verse 24, knowing that of the Lord he shall receive the reward. Meron namang reward na ibibigay pala ng Panginoon, di ba? Bakit hindi natin ginagawa ng maayos? There is a reward, sabi dito, the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Jesus Christ. Pero anong sabi dito sa verse 25? But he that doeth wrong, tignan nyo kasama na yan pag yung hindi natin ginagawa ng maayos yung tungkulin natin, responsibilidad natin. Sabi ni Paul, but he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done. Ayan yung sinasabi ng Biblia. Kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. What you sow is what you reap. At sabi ng Biblia, and there is no respect of persons. Wala nang pwede nating irason sa Panginoon dahil
binigay naman lang niya lahat. Itinuro niya na sa atin lahat. Kaya wala na tayong rason para hindi natin gagawin ng maayos yung ating tungkulin. Okay? Sabi ni Sir Domark doon na kanina, prayer. Ito yung napagandang binanggit na ng ating pastor noon nung nag-meeting kami. June pa ito. Sabi niya, magkaroon ng programa, magkaroon ng plano, i-focus natin, magkaroon ng hard work, prayers, prayer natin para sa Panginoon, ilapit natin sa Panginoon, at maging fighter tayo para sa gawain ng Panginoon. And ang maganda doon ay makita natin yung sarili natin na tayo po ay lumalago spiritually. Mahirap yung walang paglago. Para kang nagninegosyo na wala kang kinikita. Hindi rin maganda yon. Parang pagtatanim yan. Nagtatanim ka na, hindi lumalaki yung tanim mo. Di ba? Sa ating buhay Kristiyano, kailangan makita rin natin na tayo po ay lumalago spiritually. Let's seek wisdom. Humingi tayo sa Panginoon. Pag hindi ko alam yan sabi nga ng Biblia, let's seek wisdom, knowledge and understanding. Dahil marami ring hadlang sa ating ginagawa para sa Panginoon. Di ba? Maraming pwedeng maghadlang sa atin. Number one na hadlang sa ating ginagawa para sa Panginoon, tayo mismo ang hadlang. Di ba? Nasa atin yung pag-iisip Ibinigyan tayo ng pag-iisip ng Panginoon. Pero ano yung hindrances para hindi natin magawa? Lack of courage, lack of good works, lack of prayer, lack of trust, lack of confidence, at lack of hard work. Di ba? Yan yung mga kakulangan natin. Ano pa? Lack of excitement. Sabi ko kanina, hindi yung napipilitan lang. Dapat meron kang kasiyahan, meron kang excitement sa iyong ginagawa para sa gawain ng Panginoon. At ito pa yung dinagdag ng ating pastor ng meeting na yan. Dapat makilala ang Diyos sa ating respective areas na ating pinupuntahan. At ilagay natin palagi sa isip natin na tayo po ay dinala ng Diyos para ipakilala ang Panginoon sa bawat area na pinupuntahan po natin. Kung saan tayo dinala ng Panginoon, doon tayo. Doon dapat tayo lalago. Be friendly and approachable sa mga tao. Hindi yung para kang tiger look palagi sa area. Talagang walang maniniwala sa'yo. Para kang si Mukhasim palagi sa area. Wala ka talagang madidisciple sa area. Sabi nga ni Pastor, maging approachable tayo, maging palakaibigan tayo sa area, hindi pala away. Let's keep, sabi niya rito sa pambandang huli, let's keep the fire burning and keep on the firing line. Di ba? Napakaganda yun ang motivation po natin sa paglilingkod sa Panginoon. So I hope na meron tayong naunawaan and the absence ng ating mahal na pastor, patuloy natin padalangin, maging yung ating gagawin sa buong maghapon. Kung wala kayong plano, napaganda na magkaroon tayo ng plano. Yung gagawin natin para sa araw na ito. Dahil ngayon ay bilang isang Kristiyano, bilang isang Baptist, ay kadalasan ay tayo ang Saturday, ay ito yung busy day natin. Busy day natin sa ating pag-follow up, good news class. Andiyan na yung pag-i-invite natin, pagpa-follow up natin, yung mga hindi nakarating nung nakaraan. At napaganda na ito yung gawin po nating busy day natin sa araw nito. Okay, so I hope na meron tayong naunawaan at patuloy din na natin panalangin yung ating pananambahan mamaya, yung ating discipleship service. Magdala tayo ng mga disciples po natin. Okay, at huwag nating kalimutan, isama natin palagi sa panalangin yung ating building project. Dahil dito sa simbahan ay tuloy-tuloy yung building construction po natin para sa ikalalawak pa, ikalalago pa ng gawain ng Panginoon sa ating simbahan. Kaya meron tayong project na ganito. Okay, at then yung lote, patuloy natin panalangin. At of course, yung mga
giving ng bawat miyembro. Dahil mahalaga yon para sa paglago ng ating simbahan. Okay, at meron kong babatiin lang na idadagdag dito. Ito si Chalag. Ay, kilala ko itong si Chalag. Sino ba ito? Si Prilin. Amlos. Si Sir Gilbert, good morning po sa lahat. Ma'am Emilia, good morning. Si Rod Philip Pastrana, good morning po dyan. And then si Vivian Haramilio, good morning po. Dyan po sa Cagayan, good morning po sa inyong lahat dyan. At of course, si Sir Ariel, good morning po. Si Ma'am Vicky, good morning. Si Gracia, Mary Grace. Si Ma'am Lisa Supsupin, good morning. Ito po yung isang disciple sa Quezon Hill. Si Ma'am Sabel, good morning po. Si Brother Digno, good morning. Good morning po dyan sa Pangasinan. And si Ma'am Elizabeth Sahorda Narcisa, good morning po. Cherilyn, si taga rito to. Yan ba siya? Si Ma'am Myra, good morning. Ano pa yung hindi nabati kanina? Okay, so far, si Sir Asierto. Good morning po, dyan sa Australia. Okay, sa mga hindi ko nabati, at si Sir Tammy. Sir Tammy, good morning po. Si Ma'am Margie, good morning. Si Raiko Abiasan, good morning po. Si Ma'am Agapita. Okay, so at sa mga nakapag-join, hindi mga kayo nag-message o nakapanood, good morning po sa ating lahat. So I hope tayo po ay nag-enjoy sa ating family devotion at naway ito ay gagawin po natin hindi para sa para maipakita natin na tayo po ay maipakita lang natin na tayo po ay pumupunta ng simbahan, magkus ay ginagawa natin to para sa Panginoon. To honor, to worship God, at higit sa lahat, para magawa natin yung tungkulin, responsibilidad na natin bilang isang anak ng Diyos. Okay, at sa mga papasok sa trabaho, ay ingat lang. At mahirap magkasakit. Nan po natin yan. Kaya kailangan natin ang pag-iingat palagi. At higit sa lahat, kailangan natin ng gabay ng Panginoon. Okay, tayo po magwakas na sa panalangin. Let's pray. Heavenly Father, O God, we thank you so much in this from this morning kung saan kami po ay muli ay nagkasama-sama na pagbulay-bulayan ang iyong pong banal na salita, O Diyos. At in the absence ng aming mahal na pastor, we continue to pray para sa kanyang kalusugan, kalakasan palagi, Panginoon. And we pray, O God, na pagpalain po ang gawain po namin sa buong maghapon, yung mga inilista po namin na mga plano, yung mga goals po namin, ay matrabaho po namin, at mapaghandaan po namin lalo yung discipleship hanggang sa aming pananambahan sa araw ng bukas, O Diyos. At ingatan niyo ang bawat sa Panginoon, give us excitement palagi. Give us that wisdom, knowledge, and understanding para lalo kaming maging kagamit-gamit sa bawat areas na ipinagkatiwalay sa amin, Panginoon. At muli, Panginoon, sa amin sa pansamantalang paghiwa-hiwalay, kayo pong mag-ingat sa bawat isa. At patuloy yung ingatan ang bawat miyembro ng simbahang ito, O Diyos. At humingi kami rin ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala naming nagawa. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. God bless po sa bawat isa. Let's enjoy serving the Lord faithfully. At tayo po ay muli sama-sama mamaya sa ating discipleship service. At patuloy nating pagpupuri at paglilingkod sa ating Diyos. Okay, God bless po sa bawat isa, and to God all be the glory. God bless po.